Bakit nga ba may mga relasyong hindi pinapalad na umabot hanggang sa altar? Bakit nga ba sa simula lang masaya pero sa dulo ay magkakahiwalay din pala? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nika, 30 years old, at 2 months na lang ay ikakasal na ako. Isa sa mga excited akong gawin ay kunin ang binili kong wedding gown. Actually, Mama Mia, hindi ko pa talaga alam kung ano ang kalalabasan ng gown na yun. Yung fiancé ko ang nagbigay ng itsura ng design at sukat ko sa designer. Dahil naging busy ako sa ibang dapat asikasuhin sa aming kasal. Gusto ko kasing maging hands-on sa sarili kong wedding, Mama Mia. Kaya ang mangyayari ay magiging sorpresa ito sa akin. At dinarasal ko na sana ay okay ang kalalabasan. Wala talaga akong idea kung ano yun at kung ano ang itsura niya. Basta ang sinabi ko lang sa fiancé ko ay ang mga gusto ko at sabi niya ay siya na raw ang bahala sa lahat. Nakinig naman siya, Mama Mia. Actually, nirecord pa nga niya ang boses ko habang dinedescribe ko ang perfect gown for me. Sabi niya, yun daw ang ipapasa niya sa designer na yun. Nakaka-excite. Actually, Mama Mia, sabi niya yung designer daw na nakuha niya ay inirekomenda ng kanyang mga kaibigan na kakakasal pa lamang. Kaya naman excited na excited daw siya kasi nga alam niyang magandang gumawa yung designer. After lunch noon nang pumunta ako sa shop kung saan ko kukunin yung gown. Wala po ang fiancé ko nung mga panahon na yon kasi may trabaho siya. Kaya naging okay lang sa akin na ako lang ang pumunta sa shop. Ang sabi naman nung assistant ng shop na yon ay napaaga daw ako. Kung okay lang daw ay hintayin ko na lang muna dahil nasa kabilang shop nila yung gown ko. Dahil may mga final touches na ginagawa nung nakaraang araw. Wala naman akong lakad nung araw na yun, Mama Mia, kaya pumayag na lang ako. Nagfe-Facebook na lang ako noon habang nagpapalipas ng oras nang may biglang pumasok na isang lalaking pamilyar sa akin. Sobrang pamilyar niya dahil siya po ang ex-fiancé ko. Itago natin siya sa pangalang Gerson. Kay tagal na rin mula nung huli kaming magkita. Ano kaya ang ginagawa niya sa shop na yon? Ako ang unang namansin sa kanya, Mama Mia. Tinawag ko ang pangalan niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ako tapos kinamusta. Nagkumustahan kaming dalawa. Sabi ko okay lang ako. Tumawa naman siya ng bahagya at ang sabi niya mukhang okay na okay nga talaga ako kasi sobrang nakakasilaw daw yung engagement ring na nasa daliri ko. Tinanong pa niya ako kung kailan ang kasal. Sabi ko, in 2 months. Congratulate pa niya ako, Mama Mia, dahil makakapagsuot na raw ako ng wedding gown sa wakas. Hindi ako nakaimik kaya naman agad siyang nag-sorry kasi baka na-offend niya ako sa mga sinabi niya. Ako, ma-offend? Para namang hindi mo ako kilala. Mas makapal pa yata sa aspalto itong mukha ko eh. Sabi ko naman sabay tawa para hindi kami masyadong awkward. Pero naging awkward kami sa susunod na sagot ni Gerson. Sa bagay daw, high school sweethearts naman kaming dalawa. Ibig sabihin, kilalang kilala namin ang isa't isa. Pagkatapos niyang sabihin na high school sweethearts kami ay na-awkward kami, Mama Mia. Hindi na rin ako umimik at tiningnan ko na lang ang cellphone ko. Bigla naman siyang nagsalita at tinanong kung sa Tagaytay pa rin ba daw ang pagdadausan ng kasal ko. Sabi ko oo. Yung wedding ceremony tapos yung reception ay parehong sa Tagaytay. Mama Mia, ni-recall pa ni Gerson na sa Tagaytay din talaga yung plano namin dati na magpakasal.
Sabi ko oo kasi dream wedding ko talaga ang Tagaytay. Alam naman yun niya bilang siya nga ang high school sweetheart ko. Sabi niya naalala pa raw niya Mama Mia dahil ang tagal daw naming nagtalo noon kasi ang gusto niya ay beach wedding. Samantalang ako Mama Mia, gusto ko ay garden wedding dahil ayokong mga moy maalat ang reception. Pagkatapos noon ay naramdaman ko na pilit naming tumawa at ngumiti sa isa't isa. Kaya naman nakaramdam na rin ulit kami ng awkward silence. Siya pa rin ang unang bumasag ng katahimikan namin. Masaya raw siya na matutupad ko na rin sa wakas yung pangarap kong wedding. Kung sa bagay, bride naman daw talaga ang laging nasusunod sa mga plano sa kasal. Ang dapat lang daw gawin ng isang groom ay umattend at maghintay sa altar. Tumawa na lang ako at ang sabi ko, grabe ka naman. Parang ganun ang ginawa ko sa'yo dati nung fiancé pa kita. Sabi niya, oo Mama Mia, torture daw talaga sa kanya yun. Ang gusto niya ay chicken for reception, pero ako mas gusto ko yung isda para mas sosyal. Kaya naman nagkatampuhan pa talaga kami noon. At dahil doon sa huli, nag-end up kaming dalawa sa beef and pork na magiging handa sana para sana sa aming kasal. Nakakatawa kami noon Mama Mia. Buti na lang at naaalala pa niya ang lahat. Ako Mama Mia, hindi kasi talaga ako makakalimutin. Lahat kahit pinakamaliit na detalye ay natatandaan ko. Mama Mia, malaking bagay din yung kasal namin dati. Kasal na hindi natuloy. Sigurado naman kasi ako Mama Mia na naaalala pa niya kung bakit hindi natuloy ang kasal na yon. Sabi niya bawat detalye ay naaalala pa niya kahit mahigit 5 taon nang nakakaraan. More than 5 years na pala yun, pero parang kailan lang. Parang kailan lang kami ni Gerson ang nagpaplano sa aming kasal. Tapos ngayon, kasal ko na sa ibang lalaki ang pinaplano ko. More than 5 years ago, Mama Mia, ay muntik na kaming ikasal ni Gerson. More than 5 years ago, ay nagpasya rin kami na wag nang ituloy ang aming kasal. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, high school sweethearts kaming dalawa ni Gerson. Hanggang makatapos ng kolehiyo at makahanap ng trabaho, ay kami pa ring dalawa. Kaya para saan pa't patatagalin pa namin ang lahat. Nagpasya kaming ikasal na dahil sure na naman kaming pareho na gusto naming makasama ang isa't isa sa pagtanda. Pero Mama Mia, totoo nga pala ang sinasabi ng iba. Hindi nga pala assurance. Yung ilang taon yung pagsasama para masabing kayo na ang forever. Naaalala ko na naman ang eksenang pareho na lang naming tinanggap na siguro nga'y hindi kami ang nararapat para sa isa't isa. Nasa isang bakanting lote kami at nasa loob ng kanyang sasakyan noon. Sinasabayan pa ng malakas na ulan ang emosyon naming dalawa. Tila nakikisimpatya ang langit sa pinagdadaanan namin. Sa pinagdadaanan ko. Mama Mia, doon namin napiling tapusin ni Gerson ang lahat sa aming dalawa. So, hanggang dito na lang? Tanong ko sa kanya habang hindi namin nililingon ang isa't isa. Mukhang gano'n na nga. Tanging nasagot niya. Tinanong ko siya Mama Mia kung paano ba namin sasabihin sa iba. Sabi niya aayusin namin ang lahat bukas na bukas. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa ngayon. Ang gusto niya lang daw kasi natahimik kami ngayong gabi. Na ngayong gabi sa amin lang sana ang lahat. Napabuntong hininga ako ng malalim. 12 years din pala kami. Sobra na yon para isipin na naming dalawa na pang forever kami. Pero hindi. Mama Mia, naaalala ko pa yung unang araw na nanligaw siya sa akin. Yung nag-attempt siyang maglagay ng love letter sa bag ko. Pasimpleng naglagay yon.
Sa sobrang simple nga, akala nung isa naming kaklase ay ninanakawan ng bag ko. Kaya naman hindi na naituloy ni Gerson ang plano niya na isilid sa bag ko nang walang nakakaalam ang love letter na kanyang ginawa. Kasi nga sinumbong na siya sa akin ng kaklase namin na magnanakaw daw. Kaya ayun, ang nangyari Mama Mia ay inabot na lang niya sa akin ng personalang letter na yon. Hindi ko natanong sa'yo, Mama Mia. O hindi niya natanong sa akin noon kung kinilig ba ako nung binasa ko ang sulat niya. Pero ngayon na magkasama kami Mama Mia, masasabi ko pong oo, kinilig ako. Kahit maraming maling spelling at maling grammar ay okay na rin. Nakakakilig pa rin. Kinabukasan nung maibigay niya sa akin ang letter, ay sinabihan ko siya na sabayan niya akong umuwi sa hapon. Kasi may iaabot akong reply doon sa love letter niya. Pero hindi ko magawang iabot yun sa kanya Mama Mia. Actually, mas safe sabihin na binato ko ang sagot ko sa mukha niya. Siyempre kinakabahan ako noon. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero pagkatapos kong ibato sa kanya ang sulat ko Mama Mia ay dun nga nagsimula ang lahat sa aming dalawa. Pagkatapos niyang basahin ang nilalaman ng sulat ko, sinabi ko agad sa kanya na kami na ang dalawa. Wala na yatang ligaw-ligaw na nangyari sa amin. Ang natatandaan ko nga mukhang ako pa ang nanligaw sa amin noon. Nag-agree naman si Gerson na tumawa. Ang tagal-tagal na noon, kaya ang akala ko talaga ay pang forever na. Akala rin daw niya Mama Mia. Natahimik kaming bigla tapos sinabi niyang mahal niya ako. Sinagot ko siya na mahal ko rin siya. Nagsorry siya sa akin Mama Mia at umiiyak na ako noon na nagsusorry din sa kanya kung hindi kami aabot sa altar gaya ng aming mga naunang pangarap. Mama Mia, ang sabi ni Gerson ay pwede pa naman kaming umabot doon. Pero sa sarili ko alam kong hindi na maaari. Kaya naman, yung ulan ang tanging naging saksi sa pagtatapos ng relasyon naming dalawa ni Gerson. Naaalala ko pa noon, after naming mag-usap ay tulala na lang kaming pareho. Hindi namin alam ang susunod na gagawin. Nakatingin lang kami sa malayo habang parang binibilang ang mga patak ng ulan. Parang ayaw tumigil ng ulan nung mga oras na yon. Tulad nga ng sabi ko sa inyo Mama Mia, mukhang pati langit ay nakikisimpat siya sa amin. Inabot na kami hanggang umaga noon sa bakanting lote na yon. At nung umuwi na kami, ay pinagpasyahan naming ipaalam na ang lahat sa aming mga naimbitahan sa kasal namin. Karapatan nilang malaman na hindi na namin itutuloy ang pinapangarap naming pamilya. Mama Mia, nung nagkita nga kami ni Gerson doon sa shop na yon, ay hindi namin maiwasang mag-reminisce ng aming past. Lalo na tungkol sa naudlot naming kasal dalawa. All good na naman kaming dalawa. After nung magkahiwalay kami at maplansya namin ang pag-cancel sa kasal, ay hindi na rin kami nagkita pa. Dahil lumipat na ng lugar si Gerson. Para na rin daw mas madaling makapag-move on kaming pareho. At saka para makaiwas na rin sa mga usap-usapan ng mga tao sa aming paligid. Ngayon ko lang siya ulit nakita Mama Mia at nakakatuwa kahit papaano na muli kaming nagkausap. Kahit pa sa loob ng isang bridal shop kami nagkita. May konting ilangan, oo totoo yun, pero wala naman kaming galit sa isa't isa. Never naman kaming nagalit sa isa't isa after na hindi matuloy ang aming kasal. Noong gabing nagdesisyon kami na hindi na ituloy ang kasal namin Mama Mia, ay nagawa pa rin naming patawarin ang isa't isa. Naging maayos ang hiwalayan namin. Kaya naman hindi mahirap na makiharap at makipag-usap sa kanya ngayon. Lalo na at nasa pareho kaming lugar kung saan namin pinaplano noon ang aming kasal. Tinanong ko siya kung naaalala pa ba niya yung stress namin sa aming mga magulang.
Tumawa naman siya at tinanong kung alin daw ba doon. Yun bang pinipilit nilang gawing ninong sa kasal yung konsehal sa amin? Na hindi ko naman kakilala ng personal? O yung pinipilit ng nanay ko na wag imbitahan yung ninang ko sa binyag dahil hindi raw ito nagbibigay ng aguinaldo nung bata pa ako? Tumawa ako at sinabing both. Dahil ang totoo, Mama Mia, nung mga panahon na nagpaplano pa kami ni Gerson ng aming kasal, ay pareho po naming nakakalaban ng aming mga magulang. Pero hindi ko naman kayang kontrahin ang mga magulang ko. At hindi rin kaya ni Gerson na tulungan akong kontrahin ang aking mga magulang. Pati ang mga magulang ni Gerson, Mama Mia, ay may mga problema din tungkol sa aming kasal. Marami silang gustong i-invite. Gusto nila na lahat ng mga kakilala nila ay iniimbitahan sa aming kasal. Pero ang totoo, Mama Mia, kung kami ni Gerson ang tatanungin, ay pareho naming gusto na mga kakilala lang sana at sobrang ka-close ang i-invite namin sa aming kasal. Kasi syempre, kapag nagdagdag ka ng tao na iimbitahan ay dagdag gastos din yon. Magpapakain ng mga taong hindi naman natin gustong imbitahan. Sayang ang pagkain. Minsan pa nga magpapakain ka sa isang tao na alam mo namang hindi talaga masaya para sa inyong dalawa. Kaya naman pinipilit namin noon ni Gerson na maging intimate lang sana ang magiging kasal namin. Pero yung nanay niya ay gusto pang imbitahan ang lahat sa kasal namin. Gusto niyang dagdagan ang mga imbitado dahil gusto niya na kahit yung pinakamalayo nilang kamag-anak na hindi naman nila halos kakilala ay maimbitahan nila. Naalala pa namin, Mama Mia, na yung pinsan ng kapatid ng second cousin ng mama niya ay inimbitahan pa niya. Gusto niya lang daw isama sa guest list para raw maipamukha na kahit maaga raw lumandi noon si Gerson, ay napanindigan naman daw niya ako hanggang dulo. Oo, Mama Mia. Kasi lahat po ng halos mga kamag-anak ni Gerson ay may kinakalat na mga chismis tungkol sa kanya. Na maaga raw itong makakabuntis dahil high school pa lang ay nagkaroon na ito ng nobya. May chismis pa nga, Mama Mia, na nabuntis raw ako noon. Tapos nagkaanak kami at pinaampon namin sa ibang kamag-anak yung bata nang walang nakakaalam. Grabe talaga ang chismis noon, Mama Mia. Kaya naman, grabe din ang pangengialam ng mga magulang namin sa aming kasal. Dahil ayaw nila na may masabi ang ibang tao. Kaya Mama Mia, hanggat aming makakaya ay pinagbibigyan namin ang kanilang mga gusto. Sabay-sabay kaming nagpaplano ng kasal namin ni Gerson. At kahit nga nung nag-decide kaming dalawa na hindi na ituloy ang kasal namin, ay nangialam pa rin ang aming mga magulang. Naging doble ang pangengialam nila. Actually, triple pa nga kung iisipin. Galit na galit ang mama ko noon na tinawagan pa yung nanay ni Gerson. At nagkampihan pa talaga sila. Nababaliw na raw ba kami? Bakit hindi daw namin itutuloy ang kasal halos patapos na ang lahat ng preparasyon? Paano raw yung gastos? Nakapagpatahin na raw sila ng isusuot nilang damit tapos ika-cancel pa namin na para bang birthday party lang. Galit na galit sila noon sa amin. Kahit na ang totoo, Mama Mia, maging ang mga damit nila ay kami rin naman ni Gerson ang gumastos. Sinabi ko yon sa mama ko at sinabi ko na gamitin na lang nila yung mga damit nila kung magsisimba sila. Halos umuusok ang mga ilong ng mga nanay namin noon dahil nakakahiya raw sa dami ng kanilang naimbitahan na. Oo nga, Mama Mia. Bigla ko tuloy na alala kung paano namin tinawagan ang isa't isa. Yung inimbitahan namin noon, Mama Mia, para sabihin po na hindi na namin itutuloy ang aming kasal. Sobrang hirap noon, Mama Mia, dahil kailangan pa namin i-explain sa kanila kung bakit. At tulad ng aming mga magulang ay namimilit din silang pag-usapan muna namin ang mga bagay-bagay pa bago kami magdesisyon at bago namin tapusin ang aming pagsasama.
Huwag daw kami pabigla-bigla. Kung alam lang nila, Mama Mia, kung ano ang tunay na dahilan, ay baka sila pa mismo ang magsabi sa amin na hindi nga dapat namin itinuloy ang kasal noon. Mama Mia, isa po sa pinakamahirap na kinaharap namin nung mga panahon na yon ay nung tawagan namin isa-isa ang naimbitahan sa aming kasal. Mula sa entourage hanggang sa mga ninong at ninang. Hindi ganun kadaling sabihin ng paulit-ulit sa iba't ibang tao na hindi matutuloy ang aming kasal, lalo na't marami sa kanila ay mapilit na alamin kung bakit. Noong mga panahon na yon, Mama Mia, hindi pa kami ready na sabihin sa kanila ang totoong dahilan. Basta ang pwede lang naming sabihin noon ay hindi lang talaga kami mag-workout. Hindi nila tinanggap ang sagot namin pero wala silang ibang mahihita sa amin. Basta tapos na kaming dalawa ni Gerson. Yun na yun. Mama Mia, tandang-tanda ko pa na nag-check-in pa kaming dalawa ni Gerson sa isang hotel noon para lang isa-isang matawagan namin ang aming mga naimbitahan. Hindi namin yon magawa sa bawat bahay namin kasi andon ang aming mga magulang at pamilya na alam naming huhusgahan kami at mangingialam sa aming mga desisyon. Mama Mia, naaalala ko pa ang gabi kung kailan halos nag-overnight kaming dalawa ni Gerson sa loob ng kwarto ng hotel, hindi para i-enjoy ang company ng isa't isa, kundi para tawagan ang nasa aming mga listahan at sabihing walang kasal na matutuloy. Yun na nga po, pasensya na po sa abala pero hindi na kasi matutuloy talaga yung kasal namin. May mga na-realize lang po. Hindi na po magbabago yung desisyon namin. Sige po, balitaan ko na lang kayo. Bye. Hello pare? Okay naman doon. Okay naman ako. Busy ka ba? Gusto ko lang sabihin na hindi na matutuloy yung kasal namin ni Nika. Oo, final na. Napag-usapan na naming mabuti. Wala na talaga eh. Sure. Siguro next week pwede tayong magkita. Okay naman ako, wag kang mag-alala. Sige, see you next week. Bye. Yun ang kadalasang linyahan ni Gerson sa mga kaibigan niya, Mama Mia. Habang ako naman ay nahihirapan talaga na harapin ang mga tita sa aming pamilya. Hindi po nila pinapatapos ang mga sasabihin ko dahil lagi nilang itinatanong sa akin kung ano raw bang problema. Pwede rin daw naman namin silang kausapin kasi magiging ninong at ninang din naman sila ng aming kasal. Pwede raw sila na magbigay ng payo. Pero ayaw kasi namin ni Gerson na may mangialam noon sa aming magiging desisyon, Mama Mia. Ang gusto namin noon ay tapusin na lang ang lahat. Mama Mia, ang isa sa pinakamahirap po na nakausap ni Gerson ay ang ninang Lenya. Dahil nung tumawag pa lang si Gerson nito, ay sinisigawan na agad siya at parang nag-hysterical na ang kanyang ninang sa kabilang linya. Nasabi na pala ng kanyang mama sa ninang niyang totoo. Ilang ulit pa niyang tinanong si Gerson kung sigurado raw ba siya at sigurado raw ba kami sa aming desisyon. Sabi niya ay siguradong sigurado kami. At actually magkasama kami ngayon para magtulungan na tawagan yung mga bisita sa aming kasal. Lagi pa nitong ginigiit na baka pwede pang bigyan namin ng second chance ang aming relasyon. May nagloko raw ba? May nakabuntis raw ba or may nabuntis raw ba ng iba? Mama Mia, napakahirap po pala ng sitwasyon na yon. Napakahirap makipag-usap sa iba't ibang tao para ipaliwanag ang desisyon yung dalawa. Marie? Hello? Hi, di ba ako nakakaistorbo? Okay naman si Gerson. Actually, kasama ko siya ngayon. Grabe ka naman sa honeymoon. Actually, wala nang honeymoon na magaganap. Kasi, hindi na matutuloy yung kasal namin ni Gerson. Okay lang ako. Okay lang kami. May mga na-realize lang kaming pareho. Don't worry, hindi naman siya ng babae.
faithful at loyal sa akin si Gerson. Ewan, siguro minsan kasi kahit gaano ka perfect yung tao na nasa harapan mo, alam mong, alam mong hindi pa rin pwede. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Ingat ka. Bye. Yan ang mga naging sagot ko, Mama Mia, sa pag-uusap namin ng best friend kong si Marie. May mga tita pa talaga si Gerson na naghe-hysterical dahil sa nalaman nila na hindi na matutuloy ang aming kasal. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nahihiya kami lalo na doon sa mga tao na mula pa sa mga malalayong lugar. May iba na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Gumastos ng malaki sa kanilang tiket para makauwi. Pero hindi rin pala matutuloy ang lahat. Ang dasal ko na lang sana noon, Mama Mia, sana na iparebook pa nila o na refund ang ticket nila sa eroplano. Dahil alam kong hindi po basta-basta ang inilalabas nilang pera para makapunta sa aming kasal. Mama Mia, halos mag-aapat na oras na kaming tumatawag ni Gerson noon. Iba't ibang tao ang aming tinatawagan. May kanya-kanya kaming listahan. Mula sa mga kaibigan, mga malalayong kamag-anak, mga malalapit sa aming mga puso, pati na rin yung mga taong hindi naman namin kakilala pero inimbitahan ng aming mga magulang. Pati sila ay tinawagan namin para ipaliwanag ang aming desisyon. Mama Mia, malapit na kaming matapos noon. Ilang pangalan na lang ang nasa listahan ko. 3? 5 pala. Kay Gerson, may 6 pa siya. Sabi niya sa akin pagkatapos naming tumawag at tawagan lahat, ay mag-dinner na rin daw kami doon sa hotel. Ayaw daw niya kasing kumain sa bahay nila dahil alam niyang rarat-rating na naman daw siya ng mga tanong ng kaniyang mga magulang. Sumagot ako na mabuti pa nga dahil ganun din naman ang sitwasyon ko sa bahay. Hindi rin naman ako tinitigilan ng pamilya ko. May halo pang pagdarasal ang gagawin nila sa akin, baka sakali raw na malinawan pa ang isip ko kapag binulungan raw ako ng langit. Mama Mia, tinanong ko pa siya kung paano yan. Paano ba namin haharapin ang aming mga magulang? Sabi ko ituloy na namin ang pagtawag nang matapos na ang lahat. Pero siya naman ang humingi ng pabor. Sabi niya pwede bang mamaya na lang daw namin ituloy ang pagtawag. Baka pwedeng kumalma daw muna kami kahit mga 30 minutes lang. Medyo napagod kasi siya sa mga naririnig niyang sermon mula sa aming mga ninong at ninang pati na rin sa aming mga kamag-anak. Yung iba, Mama Mia, kahit pinuputol na namin ang tawag, ay tumatawag pa sila ulit para kulitin kami na magsabi ng katotohanan kung ano ba talaga ang rason kung bakit namin mas pinili na wag na lang ituloy ang aming kasal. Yung pahinga namin ng 30 minutes, Mama Mia, ay nauwi po sa iyakan. Hindi ko alam, pero lagi kong naiisip noon, papaano kaya ang magiging buhay ko ngayong hindi ko na makakasama ang lalaking 12 years ko ring nakasama sa araw-araw. Walang salitang namagitan sa amin ng mga oras na yon. Umiyak lang kami ng umiyak. Kinakailangan naming gawin yon dahil ilang araw na kaming nagtatago at pilit na nagpapakatatag sa harapan ng mga kakilala namin, lalong-lalo na sa aming pamilya. Pagod na kaming magpanggap na ayos lang kami at kaya namin. Kaya nung nabigyan kami ng pagkakataon na maging mahina, ay ginawa na namin, Mama Mia. Iniyak na namin ang lahat ng kailangang iiyak. At nag-promise kami na after noon ay kailangan na ulit naming maging matatag para harapin pa ang iba naming kailangang gawin. Dahil alam namin, Mama Mia, na hindi po matatapos sa pagtawag namin sa aming mga imbitado sa aming kasal ang lahat ng mga tanong, ang lahat ng mga pangungulit. Nung nasa shop kami, Mama Mia,
ay pinag-usapan rin namin ang mga bagay na yon. Pinag-usapan namin kung papaano ba namin tinapos ang aming relasyon at kung papaano ba namin ipanaliwanag sa iba ang tungkol sa aming desisyon. Naputo lamang ang pagre-reminisce namin nang dumating na ang gown ko. Nakita yun ni Gerson at nakangiti siya sa akin. Yung ngiti na alam mong masaya at genuine. Magpapaalam na sana ako para isukat ko ang gown ko at magpatulong sa designer nang bigla na lang akong pinigilan ni Gerson. Siya na lang daw. Tutulungan na raw daw niya ako na magsukat ng aking gown. Siya na raw ang tutulong sa akin dahil obligasyon niya yon. Naguluhan ako sa mga sinabi niya. Bakit niya naging obligasyon ang pagtulong sa akin na isuot ang aking gown? Matagal nang tapos ang obligasyon niya sa akin mula nung naghiwalay kami. Pero ngumiti lang siya sa tanong ko, Mama Mia. Tinitigan ko siya at hindi na nga siya nakatiis at umamin siya na siya pala ang designer sa shop na yon. Siya ang gumawa ng gown ko. Ano? Ikaw ang gumawa ng gown ko? Tumango siya sa akin. So ever since pala alam mo na ikakasal ako at alam mo na gagawin mo ang gown ko? Tanong ko sa kanya. Oo, pinarinig kasi sa akin ng fiancé mo yung voice recording mo. Natuwa ako noon kasi yun yung first time na narinig ko ulit yung boses mo after akong lumipat. Wala ka pa rin pinagbago. Sobrang bilis mo pa rin magsalita at napakatinis pa rin ang boses mo. Kaya alam kong excited ka kapag gano'n ang boses mo. Kaya nga sinigurado kong maayos ang gown na makukuha mo. Dahil alam kong pangarap mo talagang makapagsuot ng gown. Mahaba niyang paliwanag sa akin, Mama Mia. Na sinagot ko naman na hindi ko nagawa nung kami pang dalawa. Kaya sabi niya ngayon daw siya babawi sa akin. Kahit dito man lang daw ay maibigay niya sa akin yung dream wedding gown ko. Humingi pa siya ng pasensya, Mama Mia, dahil dati ay hindi naman niya afford ang bumili ng gown na para sa akin. Sabi ko okay lang naman dahil maganda naman sana yung rerentahan naming gown noon. Pasok sa budget at hindi halata ang mga bilbil ko. Tumawa siya at ang sabi niya mas bagay daw sa akin ang gown na kanyang ginawa. Sabi ko sana nga. Sabi niya sigurado daw siya, Mama Mia, dahil ini-imagine daw niya ako habang dinedesign ang gown ko. Iniisip lang daw niya yung mga kwento ko sa kanya dati tungkol sa dream wedding gown ko. Wala pa rin naman daw pinagbago. Yun pa rin pala ang gusto ko. Kaya naman hindi na rin siya nahirapan kasi dati pa alam na niya kung ano ang gusto ko. Nagpasalamat ako sa kanya, Mama Mia. Nakakainis siya, sabi ko. Kanina pa kami magkausap pero hindi man lang niya binanggit sa akin na siya pala ang designer ng shop na ito at siya mismo ang designer ng gown ko. Nagsorry naman siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay natuwa lang kasi siya na nakita niya ako ulit. Kaya hindi ko na rin sinabi agad o hindi niya na rin sinabi agad sa akin dahil ang gusto niya lang gawin noon ay kumustahin ako. Natuwa rin naman ako sa pagbabalik tanaw namin sa past namin, Mama Mia. Kaya rin siguro hindi ko nagawang itanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya roon sa bridal shop na yon. Baka kung nagtanong ako ay nalaman ko agad ang totoo. Nawala talaga sa utak ko yon, Mama Mia. Tsaka ko lang naisip na oo nga pala. Dapat tinanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya sa shop na yon. Magpapatahi ba siya ng gown para sa kanyang fiancé? Pero tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay alam ko raw na imposibleng mangyari yon. Natawa na lang kami noon habang binabalikan muli ang parte ng aming nakaraan. Binalikan namin ang totoong dahilan kung bakit hindi talaga kami pwede para sa isa't isa. Kung bakit hindi kami pwedeng ikasal noon. Kami lang ang tanging nakakaalam ng totoong dahilan at hindi namin yon sinabi sa mga kakilala namin nung mga panahon na yon. Pero syempre, ngayon, Mama Mia, alam na ng lahat.
At alam ko rin na tanggap na rin ng lahat. Sabi nga nila sa akin, paano ko raw nakayanan yung mga nalaman ko? Paano ko raw hinarap ang araw-araw nung nalaman ko ang totoo? Simple lang naman ang sagot ko sa bagay na yon. Mahal ko si Gerson, kaya walang bagay tungkol sa kanya na hindi ko maiintindihan. Mama Mia, nung gabing inamin niya sa akin ang isang bagay na makakapagpabago ng aming buhay, isa lang talaga ang naging tanong ko sa kanya. Paano ba namin sasabihin sa ibang tao ang lahat ng mga sinabi niya? Sabi niya, hindi naman daw kailangang malaman ng iba. Pero syempre Mama Mia, magtatanong pa rin ang mga tao kung bakit bigla-bigla na lang ay hindi namin itutuloy ang aming kasal. Nakiusap si Gerson sa akin na kung pwede, tsaka na lang namin siguro ipapaalam. Sa ngayon raw ay pwedeng sabihin na lang namin na hindi talaga nag-work out ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, sinabi ko naman sa kanya na natatakot lang ako kasi baka may magkalat pa ng ilang chismis tungkol sa amin. Alam ko naman yung iba naming mga kamag-anak na kapag hindi na kontento sa mga sagot namin ay gumagawa ng mga kwento. Kesyo nakabuntis ng iba o ako yung nabuntis ng iba. Tumawa na lang noon si Gerson at sabi niya tiisin na lang muna namin ang lahat. Tiisin na lang namin ang mga ganong klaseng chismis, total ay sandali lang naman daw yon at darating din ang araw na malalaman din nila ang buong katotohanan. Mama Mia, sa totoo lang ay stress na stress talaga ako sa mga chismis at gawa-gawang kwento. Buti sana kung palagi kong makakasama noon si Gerson para tulungan akong harapin ang mga chismis na yon. Kaso nga lang Mama Mia, pagkatapos naming sabihan ng lahat ng mga involved sa aming kasal na hindi na ito matutuloy, ay pinaplano niya naman na umalis para makapag-move on. So in short Mama Mia, ako ang maiiwang mag-isa at haharap sa mga mapanghusgang tao. Mama Mia, sinabi ni Gerson sa akin na alam ko naman daw talaga kung bakit kailangan niyang lumayo. Para makaiwas na rin sa mga mausisa. At para na rin madaling makapag-move on mula sa mga tao. At para na rin mas madaling makapag-move on ang mga taong naging bahagi ng aming supposedly wedding. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung ano ba ang gagawin ko. Ako ba ang gagawin niyang panangga para sa mga taong ganon? Sabi niya, yun daw ang kaparusahan ko dahil ako naman ang nakipaghiwalay. At ako naman ang nagsuggest na wag nang ituloy ang kasal naming dalawa. Mama Mia, oo, totoo. Ako ang nagsuggest na wag na naming ituloy ang lahat. Pero hindi naman ako ang may dahilan kung bakit hindi matutuloy ang aming kasal noon. Si Gerson po ang dahilan. Magpapakatotoo na kasi siya, Mama Mia. Kaya naman tinanong ko siya kung gusto ba niyang matuloy ang kasal namin kahit na may nalaman siya. Nung una, sabi niya oo. Pero nung pinarealize ko raw sa kanya na hindi maganda kung itutuloy namin ang aming kasal dahil sa inamin niya sa akin, ay narealize niya na tama nga ang sinabi ko. Mas magandang wag na lang naming ituloy ang aming kasal. Kaya pala, Mama Mia, kaya pala mas magaling kung tumingin at kumilatis ng kulay ng lipstick si Gerson kaysa sa akin. Kaya pala mas magaling siyang tumingin ng mga gwapong lalaki kaysa sa akin. Mas may taste pala siya pagdating sa mga lalaki. Oo, Mama Mia. Tama po ang intindi ninyong lahat. Kaya hindi natuloy ang kasal namin noon ni Gerson ay dahil pareho po kami ng gusto. Lalaki din po ang tinitibok ng kanyang puso. Oo, bakla si Gerson. Kaya naman grabe talaga ang iyak ko nung malaman ko yon. Ang labo kasi, Mama Mia. Akala ko,
Akala ko natagpuan ko na ang forever para sa akin. At alam kong akala rin ni Gerson na yun ang katotohanan. Pero Mama Mia, alam ko rin na kahit nasasaktan kami nung mga panahon na yun, lalo na ako, ay mas masasaktan lang ako kapag ipapatuloy pa namin ang kasal namin noon na pareho namang lalaki ang gusto namin. Mama Mia, sinisi ko pa talaga siya. Dahil lang sabi ko bakit ngayon lang niya na-realize ang tunay niyang pagkatao kung kailan malapit na ang aming kasal. Ang sabi niya Mama Mia ay matagal na raw niyang alam pero in denial lang daw siya. Tsaka natatabunan daw ng nararamdaman niya para sa akin. Ng pagmamahal niya para sa akin. Mama Mia, tumaas pa ang kilay ko noon at ang sabi ko paano niya nasasabing mahal niya ako gayong hindi naman ako ang gusto niya. Sabi niya minahal niya ako mula pa high school Mama Mia. At kahit ano pang matuklasan niya tungkol sa kanyang sarili, alam na alam niya na hindi mawawala ang pagmamahal niya para sa akin. Pero kahit na ganoon, kahit na mahal niya ako, alam niya Mama Mia sa sarili niya na hindi siya makokontento at hindi siya mabubuo. Tinanong ko pa siya noon kung bakit bigla na lang siyang nagdesisyon na sabihin sa akin ang lahat. Kung may nagugustuhan na ba siyang lalaki. Sabi niya crush lang naman daw. Wala pa rin namang nakakaalam at ako pa lang daw ang may alam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Sabi ko, yung mga katulad niya, kahit hindi pa siya magsabi ay maaamoy na berde ang kanyang dugo. It takes one to know one, right, Mama Mia? Pero hanggat hindi pa raw niya nilalantad ang totoong siya sa lahat, ay nakiusap siya sa akin na baka kung pwede sa amin na lang muna ang lahat, Mama Mia. Baka kung pwede, hanggang sa huling pagkakataon ay protektahan ko siya. Ano pa nga bang magagawa ko, Mama Mia? Mahal na mahal ko si Gerson kahit na mas gusto niyang manlalaki kesa sa makapiling ako. Yun ang huling alaala na binalikan namin ni Gerson, Mama Mia, habang nagsusuot kami ng aking wedding gown. Ang sarap balikan ng mga alaala namin ng walang galit. Masaya rin ako para kay Gerson. Bago ako umalis sa shop na yon, at bago kami maghiwalay ay pinabaunan pa ako ng isang yakap ni Gerson. Yung yakap na walang halong sakit. Yung yakap na alam kong tanggap ko na ang lahat. Yung yakap ng bagong simula. Yung yakap na pamilyar. Mama Mia, habang papauwi ako ay hindi ko maiwasang maisip at maalaala si Gerson. At lahat ng mga nangyari sa span ng relasyon naming dalawa. Alam ko sa sarili ko na kahit hindi kami nagtapos ni Gerson dalawa sa altar, ay naging masaya naman ako. Naging masaya naman ako noong kasama ko siya. Naging masaya naman ako na siya ang naging kakampi ko mula high school hanggang sa makapagtrabaho na kami. Mama Mia, marami namang naiambag na tuwa at lesson si Gerson sa buhay ko na siyang nakatulong sa mga sumunod kong relasyon at sa relasyon ko nga ngayon sa lalaking mapapangasawa ko. Minsan talaga naisip ko lang, may mga taong dumarating sa ating buhay hindi para maging ka-forever natin, kundi para maging katulong, para mabuo at maging maayos tayo para sa taong totoong nakalaan para sa atin. Maraming salamat po Mama Mia sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Nika. Nika, tulad ng kwento mo, may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Mga bagay na nakakasakit sa atin. Mga bagay na nagbibigay bigat sa ating damdamin. Yung iba sumusuko. Yung iba hindi kinakayang harapin ang mga bagay na yon. Yung iba nagkakasala.
dahil humahanap sila ng ibang paraan para maibsan ang bigat na kanilang nararamdaman. Yung iba nakakasakit ng damdamin. Pero sana po bago tayo magdesisyon at bago tayo gumawa ng mga bagay na hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan kapag tayo ay nasasaktan, sana po unang-una nating gawin ay magtiwala sa Diyos. Unang-una nating gawin ay ibigay sa Kanya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Dahil siya lang ang natatanging nakakaalam kung ano talaga ang magiging kinabukasan natin. Yung mga bagay kasi na mga masasakit, yung mga bagay na nakakaiyak, yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog sa gabi, yun kasi yung mga bagay na makakapagpag-grow sa'yo. Paano mo malalaman kung gaano kakatapang? Paano mo malalaman kung gaano kakalakas? Kung walang mga pagsubok para patunayan mo ang lakas at ang tapang mo. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. May plano siya. Sa huli, magiging maayos rin ang lahat. Sa mga pinagdadaanan po ngayong Pasko, hiling at dasal ko po na sana'y maging okay na kayong lahat. Sana po darating ang panahon na makakangiti kayo ulit. Kung hindi man masaya ang Pasko ninyo dahil broken-hearted kayo, dahil may mga taong nawala sa buhay ninyo, sana isipin natin na ang Pasko ay hindi naman para sa atin. Ang Pasko ay para sa taong at sa Diyos na naglalang sa atin dito sa mundo. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi sa atin ni Nika. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng kanyang buhay, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share ang kanyang video at huwag niyo ring kalimutan po na mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Kung may sarili naman kayong kwento ng buhay na nais niyong ibahagi dito sa ating programa, huwag po sana kayong mahihiya, email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Magandang araw sa inyong lahat and Merry Christmas po. Maraming salamat sa unang Pasko na pagsasama natin lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.